medyo may laman yung tanong ni Senador Panfilo Lacson dun sa nakaraang Senate hearing kay Senador Marcoleta. Yung tanong na kung pinoprotektahan ba daw ni Senador Marcoleta yung mga diskaya. Kasi nga, di ba, dahil ini-insist sana ni Senador Marcoleta na i-consider yung mag-asawa sa WPP or sa Witness Protection Program. Ano yung opinion nyo? Sa tingin nyo, may pagpoprotekta bang nagaganap? O may ibang anggulo kayong nakikita? Kasi ako, dalawang bagay. Pwedeng, oo, sige, pagpalagay natin dahil nga pinupus talaga at nire-raise lagi ni Senator Marcoleta na bigyan ng protection yung mga diskaya dahil naipangako niya. At yun ang gustong palabasin ni Senator Panfilo Lacson na parang pinoprotektaan ni Marcoleta yung mga diskaya. At ang point naman ni Marcoleta, bakit nag-judge sagad si Lacson na mas may kredibilidad itong si Hernandez or Bryce Hernandez kaysa sa mga diskaya. So yun na nga yung tema ng nagkaimitan na sila doon dahil ang tanong ni Marcoleta, bakit nagbigay siya ng komento. So sabi naman ni Lacson, opinion niya yon sa labas ng hall o sa labas ng Senate Blue Ribbon. Ang kay Marcoleta naman, hindi daw dapat nagbibigay ng ganong komento dahil siya yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Well, sa isang banda tama naman yun, no? Bilang isang chairman ng Senate Blue Ribbon, dapat hindi ka nagbibigay ng opinion na ganong may pinapaboran ka kaagad para hindi nabubutasan yung investigasyon, no? So isa yun sa napuna natin. Ngayon, dun sa nire-raise ni Senator Lacson na kung pinoprotektahan nga ba ni Senator Marcoleta yung mga diskaya, pwede talagang gawing anggulo yun. Kasi talagang nire-raise lagi ni Senator Marcoleta yung pagbibigay ng protection sana sa mga diskaya. Ngayon, yung ibang anggulo, tignan din natin. Bakit naman kaya ayaw bigyan ng Witness Protection Program ang mga diskaya? Sa totoo lang, sila yung unang nagsalita. At sila rin ang pinakamaraming nabanggit na pangalan. Lalo na yung mga congressman na pinangalanan nila. At sa mga nakaraang hearing, magmula nung hindi na si Marcoleta ang chairman, parang punako hindi na napag-usapan yung mga binanggit ni Diskaya. So maaari din kaya ganon ang trato sa mga diskaya ay ayaw nilang magsalita, ayaw na nilang magsalita o merong pinagtatakpan dito o may gusto silang pagtakpan kaya ayaw nilang magsalita ang mga diskaya. Kasi kung talagang katotohanan yung hinahanap, di ba? Kung katotohanan ang gustong palabasin, kung sino-sino yung mga kasangkot dito, bakit hindi nila imbestigahan yung mga tao na binanggit ni Diskaya? Bakit bigla na lang hindi na pag-usapan? O baka naman may mas malaki pang pangalan na pwedeng sabihin ng mga Diskaya, kaya gusto na nilang patahimikin sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng protection or hindi maisali sa Witness Protection Program.
So, imayin nyo mga boss, wag lang kayong tumingin doon sa anggulo na nakikita nyo, dahil yun yung gustong palabasin ng iba. Pinapalabas nila na parang ang dating nagiging protector si Senador Marcoleta sa mga diskaya. Kaya tignan din natin yung isang anggulo mga boss. Huwag din tayong magpapaligaw. Silipin nyo rin at pag-aralan nyo rin bago kayo mag-judge or bago nyo paniwalaan yung mga nakikita nyo sa social media. Kayo mismo yung mag-evaluate ng mga pangyayari. Di ba? Posible naman Posible din naman. Posible din naman kaya ganyan ang gusto nilang mangyari sa mga diskaya ay dahil baka may mas malaki pang pangalan na pwedeng mabanggit itong mga diskaya. Kasi ang lumalabas ngayon, ang mga diskaya ang most favorite ng DSWD, dahil kahit saan parte ng Pilipinas meron silang mga project. So kung totoo din yung sinasabi ni Manong Chavez Singson na meron silang 4 na flood control project dyan sa may bayan ng ating presidente sa Ilocos Norte, so pwede talaga. Bagay, possible naman lahat talaga dito kung mapapansin nyo, pagsisimula ng pagbanggit ng pangalan, nagsimula lang to sa mga diskaya, doon sa mga congressman na hindi na pinag-usapan. Tapos nagsimula nang magsalita yung Bryce Hernandez at meron ng Alcantara na pinakamataas na lumilitaw noong mga time na yon. Tapos dumating na nga yung nagsalita na itong Bryce Alcantara, si Enre Alcantara, at meron na ring sinasabi na Yusek Bernardo na kasabwat, at yun na nga yung pangalan ng pinaka famous congressman ngayon sa Pilipinas, at napakaraming nakulimbat di umano na pera sa ating gobyerno. Yun na nga si Saldico. So ang lahat naman ng ito aka-aka pa lang wala pa naman napapatunayan, wala pa namang matibay na mga ebidensya na talagang magtuturo. So ang aabangan natin ito yung kung may maituturo na mas malaki pang tao o mas malaking isda itong si Yusek Bernardo sa susunod na hearing. So ayan mga boss, manood kayo. Total lang mga tao ngayon, ng mga Pilipino ngayon, matatalino na kaya nyo nang mag-evaluate kung ano yung totoo sa hindi totoo. So nasa sa inyo na yan kung ano yung paniniwala nyo. Basta tayo dito, pare-parehas lang tayo ng mga pinaglalaban, at pare-parehas lang nating gusto na maibalik yung ninakaw nila, no?